Minumungkahi ni Senador Ping Lacson na hilingin ng Senado sa Sandigan Bayan na payagan ito ang mga nakakulong o makukulong na senador na lumahok pa rin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Sa 24 na senador, 8 ang may kaso o may kinakaharap na reklamo. Isa sa kanila nakakulong na si Senator Jinggoy Estrada. Sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, 9 hanggang 10 senador ang iniimbestigahan nila sa plunder at iba pang paglabag sa batas. Sabi ni Senator Ping Lacson, kung mangyari man na umabot sa 9 na senador ang makulong at masuspinde, may posibilidad na hindi na matutuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alinsunod sa konstitusyon, 16 o 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangang boto para makonvict ang isang impeachable officer. It's going to be a crisis, di ba? Opo. Walang impeachment na magaganap kasi foregone na yung conclusion o yung decision na hindi mako-convict. Kasi kung 15 lamang ang naiwan na senador o senator judges. Ang ibig sabihin ba noon, automatically acquitted? Dahil 15 lang yung pwedeng bumoto? Sa akin, hindi. Dahil hindi naman sila convicted, sila naman ay part pa ng Senate unless preventively suspended. Ang hypothetical pero in the realm of possibilities. Pwede mangyari. Panukala ni Lacson, sakaling may makukulong pang senador, pwedeng maghain ng Senado ng motion na leave of court sa Sandigan Bayan para payagang dumalo sa trial ang senator judges kahit may escort mula sa Bureau of Jail Management and Penology. Ang medyo awkward lang doon dahil naka-robe sila as judge pagka-araw. Pagkatapos naka-PDL uniform na sila sa gabi. Noong Biyernes, pinalutang ng Senador Alan Peter Cayetano ang usapin na baka ibaba sa 12 sa halip na 16 ang kailangang boto para makonvict ang isang impeachable officer. Are we going to really have an impartial trial or aayusin at luto na to? Are we going to tell them the truth that dapat 16 to convict? Or babawasan ba natin ng 6 na senador para maging 12 na lang? Medyo devious yun. Ako and some members, nag-i-stick kami do sa 16 to convict. No matter what the base number is, our base number will always be 24. Ang mag-motion dyan, na baguhin yung base number, either prosecution or defense. Sabi ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon, 16 votes pa rin ang pinaghahandaan nilang makuha sa impeachment trial. Talagang pinaghahandaan po naming bilang to convict the Vice President ay 16. So up until today, yan pa rin po yung pinaghahandaan po namin na bilang. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng defense team ng bise. Sabi ng prosekusyon, ang kukontrahin nila ay kung iuurong ang petsa ng paglilitis para lang hintayin sakaling masuspinde ang ilang senador na maisasalang sa paglilitis ng Sandigan Bayan. Inilunsad sa isang eskwelahan sa Quezon City ang isang Citizen Watch campaign na layong ipaalam sa publiko ang mga pangyayari sa impeachment court. Naroon ang mga miyembro ng House Prosecution Panel. Sa June 18 ang pre-trial conference sa Senado at July 6 ang simula ng paglilitis. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA News. Ipinakilala na ng House Prosecution Panel ang first batch ng private prosecutors na makakasama po nila sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kausapin po natin ngayon ang isa sa miyembro nito na si Attorney Lorna Capunan. Magandang umaga at welcome po, ma'am, sa Balitang Hali. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Connie, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa program. Opo, Attorney, paano niyo po napagpasyahan na maging bahagi po ng private prosecution panel sa impeachment complaint ni Vice President Duterte? Alam mo, since last year, involved na ako at my law firm in the failed impeachment complaint last year. And tumulong rin naman kami. We were also sought for assistance itong House Committee on Justice. So tuloy-tuloy ang pagtulong natin sa mga public prosecutors. Hindi lang ako, mga ibang law firms, kanya may first batch na announcement, may second batch, baka may third batch pa yan. So ang inuna muna yung 3 law firm, my law firm, Capunan and Castillo, actually hindi lang 5, no? 10 kami doon, involved in the impeachment. Then yung PECA bar, tsaka yung liputan law offices. I see, marami-rami rin po pala ho. At ano ho ang magiging saklaw ng iyong trabaho bilang private prosecutor, ma'am? In ordinary, pati dito sa impeachment court, ang private prosecutors po ay under the control and the supervision of the
public prosecutors. So kung anong gusto nilang pagawa sa amin, whether it's research or update on the rules of evidence, kasi po nung nag-aral sila kami ng rules of evidence, luma na yun, ano? There is a new rules of evidence 2000 at 2020 at pinag-aaralan ito. So, Including jurisprudence, yung mga bagong kaso ng Supreme Court. So in terms of legal arguments, assisting po ang private prosecutors. Sa trial rin, pwede din decision rin nila kung silang gusto sa direct examination or cross-examination. Depende sa comfort level ng public prosecutors, pwede din nila i-delegate sa mga private prosecutors. Yung Okay. pag-present ng witness on direct examination or cross-examination. okay. So masasabi niyo po bang sapat at matibay yung mga ebidensyang nakalap na po ng House Prosecution Panel laban kay Vice President Duterte? Alam mo, very transparent ang evidence, no? Both documentary at testimonial. No? Kasi lumabas na yan. During the hearings on probable cause sa House Committee on Justice, lumabas na yung mga witnesses at lumabas yung mga documentary evidence. Kanya nag-finding ang House Committee on Justice na there is sufficient grounds for probable cause. Okay. So, nakita naman natin sa botohan sa plenary session, yan napakalaki, no? Very unexpected, yung 257 endorsements ng plenary session ng House of Congress. So, based on that, the strength of the prosecution witness, tsaka yung hindi nagpresenta ng evidence, si Vice President Sara and her defense team, parang ganun din ang nangyari dito sa Senate proceedings. Hindi rin nag-present ng sa answer niya, legal arguments pa rin ang ina-answer niya, no? Sa kanyang ngayon, napakalaga ngayon ng deadline. Ang deadline ngayon, the deadline based on the notice of retrial is na pinirmahan ng Senate Majority Head, si Senator Win Gatchalian. Nakatanggap po kami ng notice of pretrial for filing of pretrial briefs. Due po yan today. So malalaman po natin kung magpa-file ng pretrial brief si Vice President and the defense team kung ano ang strategy nila. No? Baka naman nila yung legal arguments nila, no jurisdiction, one-year ban rule, partiality daw ng House Committee on Justice, walang ultimate facts, nag-fishing expedition, nag-mini trial. Yun ang mga linagay na arguments sa onset. So, abangan po natin kung ano yung ilalagay nila sa pre-trial brief. Because in the pre-trial brief, ang order po sa notice of pre-trial, submission of pre-trial brief, is ilista ng both prosecution at defense ang mga witnesses na i-present sa trial. The witnesses, the documentary exhibits, in normal court proceedings, pag walang list of, first of all, big question is darating ba ang Vice President? Or is she just appearing through counsel? Kasi yung pre-trial, nakalagay po sa pre-trial notice na hindi po televised ang pre-trial. I see. Okay, posible ho bang makaapekto sa impeachment trial ang hindi pa rin po nare-resolve ang sigalot po sa liderato ng Senado at bilang po ng mga senador na present sa plenaryo? Ang legal issue ngayon is, I'm sorry, can you repeat the question? Maaari ho ba na makaapekto ho yung kakulangan ng bilang pa rin ng mga senador no, dun sa plenaryo kung sakasakali at yung sigalot po ng liderato pa rin ng Senado? Alam mo, ang legal position ng maraming legal scholars, at in fact, very clearly in-explain it, former Justice Tony Carpio, na ang constant lang, nakalagay sa Constitution, 2/3 of all the members of the Senate. Ang hindi mo papapalitan, yung ibig sabihin ng 2/3. Pero yung
all the members of the Senate is subject to interpretation. At ang interpretation, ang opinion ko, at ang opinion ng mga maraming legal scholars, pati yung mga deans ng law schools, at mga former justices, ang all of the members, hindi kasama sa bilang. Yung hindi pwedeng mag-attend, yung tinatawag na under suspension, Aha. preventive suspension. Kasi pag preventive suspension, klaro-klaro po sa plunder laws natin, sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act natin, if a public official in a pending case against that public official is there is a pending case, ang public official is under preventive suspension. Ang ibig sabihin ng preventive suspension, hindi pwedeng mag-attend. Okay. Hindi pwedeng mag-attend ng hearings kasi suspended na eh. Aha. Pag hindi pwedeng mag-attend ng hearings at hindi pwedeng participate kasi ang importante sa trial, makita yung demeanor ng witness, marinig first-hand yung evidence, yung testimonial evidence, at ma-examine yung mga dokumento. Pag suspended ka, part of suspension means that you cannot go to office. Yun ang ibig sabihin ng suspension. Okay. So dapat hindi pwedeng, hindi bilangin ngayon ang isang fugitive of justice, no? Na si Bato. Because hindi nga in the case of Avellino versus Avellino case, no? Nakalagay doon, if you cannot be under the coercive powers of the Senate, hindi ka dapat kailangan sa bilang. Okay. Alright. So ang sinasabi ko, kung yung 2/3, it should be 2/3 of 24 minus 2. Opo. Kung meron pang susunod na isususpend na or pa-file ng kaso sa ombudsman under the plunder laws or the anti-graft and corruption laws, pag suspended yan, dapat hindi kailangan sa bilang ng all of the members. Okay, but yun po ang legal position namin. yes, but according to Senator Panfilo Lacson, hinihikayat niya na sana po pwedeng makakuha po ng court order yung mga mawawala dun sa plenaryo dahil sa kanilang mga kaso. Do you agree, ma'am? Hindi po. With all due respect to Senator Lacson, it is very clear in our Anti-Graft and Corrupt Practices Act, no? Yung Republic Act 3019. At very clear din sa Plunder Act natin, yung Republic Act 7080. If official is Alright. charged in court, preventive suspension na yan. Alright. So, klaro-klaro na dapat pag preventive suspension ka, hindi ka makaka-participate. Yung sinasabi na leave of court para mag-attend dyan, hindi po tama yun. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi dito sa Balitang Hali, Attorney. Thank you so much din at mabuhay kayong lahat dyan. Yan po naman si Attorney Lorna Kapunan. Nangamatay ang mga bahura at iba pang lamang dagat sa Pangyan Marine Sanctuary sa Glan, Sarangani. Ayon sa DENR, resulta po yan ng tinatawag na coastal uplift na epekto ng magnitude 7.8 na lindol noong nakaraang Lunes. Sa pagsisiyasat ng FIVOX, umangat ng hanggang 2 metro ang seabed sa ilang lugar doon. Dahil po dyan, umatras ang tubig sa baybayin ng hanggang 200 metro. Kaya ang mga bahura at mga lamang dagat na dating lubog sa tubig, tumambad at nangamatay. May na-monitor din na coastal uplift sa Davao Occidental. Pinag-aaralan ang mga yan ng mga otoridad. 65 ang pinakahuling bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong June 8. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, subject for validation ang datos ng mga nasawi. Umabot naman sa mahigit 1,000 at 400 ang mga nasugatan sa lindol. Mahigit 30 naman ang naiulat na nawawala. Mahigit 100,000 pamilya ang apektado ng lindol.
Sa panayam ng unang balita kay FIVOX Director Teresito Bacolcol, umabot na sa halos 6,000 ang naitalang aftershock simula noong lindol noong June 8. Arestado ang isang lalaki dahil sa pagnanakaw umano ng motorsiklo sa San Mateo, Rizal. Kung papaano nahuli ang suspect sa Quezon City, sa balitang hatid ni James Agustin. Walang suot na helmet ang lalaki nakamotorsiklo kaya hinarang ng mga pulis sa Central Avenue, Quezon City pasado alas 3 sa madaling araw nitong Sabado. May rerespondihan lang sana noon ng pulisya sa kalapit na establishmento. Nung sinita nila, nag-attempt tumakbo. So hot pursuit tayo and then eventually na-flag down siya. Tapos nung tinanong siya kung meron ba siyang driver's license, identification card, so wala siyang may pakita. So dahil wala siyang may pakita, tinignan rin yung ORCR nung motor kung sa kanya talaga yung motor. So napatunayan na. Ang simpleng pagsita na uwi sa pagkakaaresto sa 27 anyos na lalaki matapos makumpirma ng minamaneho niyang motorsiklo ninakaw sa San Mateo, Rizal. Iniwan nila yung motor nila na nakapark. Pero dahil umuulan, yung susi iniwan nila sa motor. O siguro para pagsakay nila uli, mabilis. Yun, natsyempuhan nung magnanakaw kaya nakuha yung motor nila. Itinurn over sa San Mateo Municipal Police Station ang suspect na maharap sa reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Act. Tumanggi siya magbigay ng pahayag. Base sa record ng pulisya, 7 buwan pala nakakalaya ang lalaki mula nang makulong noong 2025 dahil sa pagnanakaw. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Patay ang isang motorcycle rider matapos ma-hit and run sa Tayabas, Quezon. Napatigil ang motorsiklong yan sa outer lane ng Maharlika Highway sa Barangay Isabang. Ayon sa pulisya, biglang huminto ang makina ng motor. Nang subukang paandarin ng rider, bigla siyang nabangga ng paparating na itim na pick-up. Saglit na huminto ang sasakyan pero tumakas din kalaunan patungong sa Riyaya. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang kaanak ng nasawing rider. Patuloy ang investigasyon at backtracking ng mga otoridad para matukoy ang pagkakakilanlan ng tumakas na driver. Huwag manggulo, yan ang sinabi ni Senador Ping Lacson kay Senador Alan Peter Cayetano na iginigiit na siya pa rin ang Senate President. Isang senador naman na bahagi ng Cayetano Block ang nagsabing dadalo siya sakaling magkaroon ng special session. Balitang hatid ni Darlene Kai. Hindi po ito panahon ng kampihan. Bahagi ito ng video message ni Senador Joel Villanueva na ipinalabas sa worship service ng Jesus is Lord Church. Siniguro ni Villanueva, dadalo siya kung magkakaroon man ng special session ang Kongreso. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Kabilang si Villanueva sa mga miyembro ng Cayetano Block na hindi na dumalo sa anumang sesyon ng Senado mula nang arestuhin si Senator Jinggoy Estrada noong June 1. Nakasinediye adjournment ang Kongreso pero nais ng bagong Senate majority na magsagawa ng special session kung hihilingin din ng Malacanang lalo't may mga panukalang batas na kailangang maipasa. Ayon kay Villanueva, naiipit din ang mga empleyado ng Senado. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment. Lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Kung matuloy ang special session, sabi ni Senador Ping Lacson, dapat present lahat ng senador para maplansya na rin ang issue ng Senate leadership. Hindi niya masabi kung aanib sa mayorya si Villanueva. I appreciate and I admire yung attitude ni Senator Joel na kinoconsider niyang sagradong duty yung pag-attend ng special session. I just hope na yung ibang kasama niya sa block ni Alan Peter Cayetano, ganun din ang attitude. Hindi naman natin alam kung magpa-participate siya o sasama siya sa pagboto pag-elect ng Senate President. Si Senador Alan Peter Cayetano, sinabi nitong Biyernes sa Facebook Live na nagkausap na sila ni Villanueva pero wala siyang ibinigay na detalye. Nag-heart to heart kami
Brother Joel, and even if I know the cost, it's not something you can feel unless ikaw talaga. Sakaling matuloy ang special session at magkabotohan para sa bagong Senate President, handa kaya ang Gatchalian Block sa senaryo na ginawa noon ni Cayetano sa Kamara? Pag halimbawa nag-special session, naisip ko lang, nag-i-insist po kasi si Senator Alan Cayetano na siya pa rin ang Senate President. So pag nag-special session, baka mag-agawan sa podium. Yun nga yung ugly, kaya iniiwasan din natin. He's capable of doing anything to preserve his power as the leader of the House noon at saka leader na Senado ngayon. Pero Huwag naman sana kasi lalong napakapangit pagka dalawa yung tatayo doon sa podium. Mag-isa na lang siyang kumikilala sa sarili niya o siguro yung ilan sa kanya mga kasama. Maski sabihin niyang ipagsigawan niya sa buong mundo, ako yung Senate President, wala namang sumusunod sa kanya. Napansin niyo, tahimik na rin yung mga iba nilang kasama eh. Yung mga dating maiingay ding na kasabay niya. Ngayon wala na rin comment eh. So na-realize din nila siguro yung reality na tapos na yung boxing. Huwag nating i-underestimate kasi capable yung tao na yan na gumawa na maski anong gulo. No, he doesn't care about the institution, he only cares about himself. Panawagan ni Lacson kay Cayetano, Huwag manggulo. No? Maging mga senador, makilahok, tapos kung ano yung piglalaban nila, sa floor namin pag-usapan, huwag sa Facebook. sa isang social media post, sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi niya kinuha ang Senate presidency para lang sa kapangyarihan. Ang totoong issue raw ay kung bakit tila may pumipigil na lumabas ang katotohanan tungkol sa questionableng flood control projects. Ayon pa kay Cayetano, may mga tao na pinagtatakpan umano ang flood control scandal at isusulong pa raw ang charter change para ibaon ang issue. Nagising daw ang taong bayan dahil anya sa lawak ng katiwalian sa flood control projects. Kaya may mga hakbang daw ngayon para makalimutan ang issue habang naghahanap ng pwedeng sisihin sa flood control scandal. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA News. Bukas na sa publiko ang mga bagong pasilidad ng Bethany Hospital sa San Fernando, La Union. Kabilang po dyan ang Clinical Laboratory, Dietary Department, X-ray Facilities, Wellness Center at Orthopedic Multi-Specialty Center. Bukas na rin po ang Bethany Wound Center. Layon daw ng ospital na maabot ang pangangailangang pangmedikal ng mga mas maraming Ilocano. Taong 1921 nang buksan sa publiko ang Bethany Hospital. We have a more inclusive perspective here so that especially the poor may benefit from these upgraded facilities. In wound care naman, what we can do is that we can offer the basic support, but at the same time, we can also give the advanced modalities in the treatment of wounds.